Ako po si Tricia May M. Dimaranan, nakakilala at tumanggap sa Panginoon ng taong 2015 at sa parehas na taon ay nag-decide na magpa-water baptize at sumunod sa Panginoon. Actually, dito na ako lumaki sa UCF. So, yung mami ko, worker siya ng panambahan dun sa UCF Binyan. Kumbaga, yung pagpapalaki sa akin, church, school, bahay. So, ganun lang yung buhay ko nung bata ko hanggang sa lumaki ako. Transition from elementary hanggang high school, nagkaroon ako ng mga kaibigan. Parang ang naging lifestyle ko noon ay pag Monday to Saturday, gumagawa ng kalokohan. Pero pagdating ng linggo, namumuhay ko noon ng may kabanalan. So, in short, nagkaroon ako ng dalawang buhay. Tapos, isang Sunday service, sabi sa akin ng nanay ko, sa ayaw at sa gusto mo, sasama ka sa akin sa church. So, that time, napilitan lang talaga akong sumama sa simbahan. At nung Sunday na yon, doon ko narinig yung salita ng Panginoon. At alam ko lang, ay may pagkakamali ako at kailangan kong bumalik sa Panginoon. At dahil doon sa Sunday na yon, naging active uli ako sa church. Pero hindi doon natapos yon. Bumalik uli ako dun sa dating buhay na kapag Monday hanggang Saturday may ibang buhay at tapos pagdating ng linggo ay kunyari may kabanalan. Naalala ko nga dati pag binabanggit yung Believer's Declaration yung praise na I am a changed person living in God's righteousness and holiness. Pag Sunday service, hindi ko yun binabanggit kasi alam ko sa sarili ko na wala naman talagang pagbabago sa buhay ko, kundi balik-balik lang din ako dun sa kalokohan. Until 2015, nagkaroon ng maraming opportunity na binigay ang Lord para makapakinig uli ako ng salita niya at talagang magkaroon ng pagbabago sa buhay ko. So naalala ko nung taong yon, nagkaroon ng HBC sa Binyan, tapos series of Bible studies. Doon sa kapapakinig ko ng salita ng Diyos na laging sinasabi na ang mga anak daw ng Diyos ay dapat mamuhay sa kabanalan at sa katuwiran. Merong malalim na conviction sa puso ko na nagsasabi na mali yung buhay na meron ako. Ang Panginoon ay kumilos sa buhay ko at naranasan ko talaga at sabi ko noon sa panalangin na, Lord, ayoko na pong magpanggap, nakakapagod na yung dalawa yung buhay. So, Panginoon, inaalay ko na po sa yung buhay ko. Kayo na po yung kumilos. At simula nung araw na yon, doon ko naranasan yung pagbabago ng Panginoon sa buhay ko. At tinuruan ako ng Lord na yung pagbabago pala ay hindi dahil sa effort ko or kagustuhan ko lang, kung hindi dahil ang Diyos ang may kagagawan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa kabila ng kakulitan ko, sa kabila ng naging dalawa yung buhay ko, naging tapat siya at inayos niya yung buhay na meron ako ngayon. At yung buhay na ito yung ipapagamit ko sa Panginoon. Sa mga katulad ko po na hinipo ng Panginoon, nakaranas ng kabutihan ng Panginoon, patuloy tayong mamuhay sa Kanya ng may kabanalan at may katuwiran. At this time, hindi natin gagamitin yung sarili nating kakayanan, kundi magre-rely tayo sa kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Ako si Tricia Dimaranan and I can confidently say that I am a changed person in Christ. Hello po, ako po si Sharon Posadas. Una po kaming na-invite sa UCF noong February 2019 sa UCF sa Couples Night po. Pasulpot-sulpot lang yung mga anak ko pag magpe-perform lang sa church, a-attend ako tapos hanggang sa nag-pandemic. Pero yung simula po nung nagtuloy-tuloy po ako, yung event po na dire-diretso po, simula po nung Bible Race 2023 hanggang sa every Sunday, nag-a-attend na rin po ako. Tapos, yung decision ko po na magpabautismo, is mabilis din po after 2 months, April 9, family camp po noon, 2023, nagpabautismo na po ako. Noon po, bago po ako natagpuan ni Lord, bago ko rin po siya makilala ng lubusan, is medyo magulo po yung buhay ko. Although masayahin po akong tao, pero deep inside po, malungkot po talaga. So, ang ginagawa ko, marami po akong ginagawang diversion para masatisfy po yung nararamdaman ko. So, ang ginagawa ko, minsan po, immaterial things, yan, bili-bili, ganyan. Tapos, minsan po, party-party, chug-chug, ganyan. Puro panandalian lang, puro panlabas lang. May something missing po sa akin. Kasi wala po akong kilala sa side ng mother side ko. So, ang ginagawa ko,
Tatravel po akong Visayas, tatravel po akong Mindanao, kahit mag-isa lang ako, hinahanap ko yung origin ko. Hanggang sa, nung nabautismuhan na ako, napalitan na siya ng saya talaga, yung inner joy talaga, yung saya na nag-uumapaw, yung saya na wala ka ng pagsidlan. So, si Lord pala yun, si Lord pala yung saya na yun, si Lord pala yung magkukumpleto sa akin, si Lord pala yung hinahanap ko. Kasi hindi ko pa, yung saya pala na hinahanap ko noon is puro panandalian lang talaga. Si Lord talaga yung nakapagkompleto sa buhay ko. Yung kung ano man yung kulang, si Lord yun eh. Siya yung nagpuno talaga. Matapos ako katagpuin ng Panginoon, lagi na lang yung parang may nagkukonvict sa akin na ano pa yung iniintay mo? Marami ka ng sinayang na panahon, sinayang na oras, sinayang na pera, sinayang na effort. So, parang sa kanya, ako naman. So, parang sa akin, hindi rin ako makatanggi. Parang, sino ako para tumanggi kay Lord? Sa ngayon po, parang magto 2 years na po ako. 2 years pa lang na naglilingkod ako kay Lord. Pero parang, ang tagal na. Ang tagal na kasi parang, sobrang dami na niyang ginawa na pagkilos na ginawa sa buhay ko. Ako lubos talagang nagpapasalamat kay Lord kasi hinanap niya ako, tinawag niya ako, pinatawad niya ako kahit makasalanan ako. Yung tumatak talaga sa akin is yung Matthew 6:33 na seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all these things shall be added unto you. So siya muna yung uunahin ko tapos siya na yung bahala sa akin sa lahat-lahat. Ako po si Sharon Posadas at ako po ay bagong nilalang na gawa ng ating Panginoon. Ako po si Amy Gorobat at nakilala ko po yung Panginoon nung taong 2013, August po yon. At ako po ay nabautismuhan ng September 21, 2013 din po, ng taong yon. Bago ko po nakilala ang Panginoon, ako po ay isang simpleng may bahay lang. Busy sa mga anak ko, sa pag-aalaga sa kanila, busy sa pamilya ko, sa pag-aasikaso sa kanila sa araw-araw. Kinatagpo ako ng Panginoon sa pamamagitan ng UCA. Yung UCA COA, yung scholarship doon ng TESDA. So, nung panahon na yon, may nagsabi sa akin na may libreng paaral daw po sa UCA COA, yun nga po yung TESDA. So, nag-avail po ako noon. Tapos, nung panahon po na yon, isa po sa kapatiran ng panambahan ng UCF, yung nag-share sa amin about sa kabutihan ng Panginoon sa Kanya. Tapos, in-invite niya po kami na mag-attend ng Sunday service. First time ko pong umattend ng ganong activity. Nung nag-umpisa na yung service, nagkakantahan na, hindi ko maintindihan bakit ako, habang kumakanta ako, nagpupuri sa Panginoon, sumasabay ako ng awit sa kanila, hindi ko maintindihan bakit ako umiiyak. So habang umiiyak po ako noon, unti-unti nagpa-flashback yung mga nagawa kong, siguro mga pagkakamali na parang yung hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon. So, unti-unti yon, halos lahat. Sabi ko, Lord, ang dami ko pa nang nagawang hindi maganda na ngayon ko lang na-realize na akala ko okay lang, masaya. Kasi nga, masaya, syempre. Pero, na-realize ko na mali pala lahat yon. So, mula po nung time na yon, naramdaman ko na unti-unti gumaang yung pakiramdam ko noon. Tapos, every Sunday po, nag-a-attend na ako noon ng Sunday service. Kasi nga po, sabi ko, parang hindi ko maintindihan ano ang meron sa panambahan na to. Ano yung ginawa ng Panginoon? Bakit hindi ko maintindihan bakit sa isang beses ko lang na pag-a-attend, natanggal lahat nung bigat na nararamdaman ko. So, doon po ako nag-umpisa. Nag-seek po ako. Sabi ko, kailangan masumpungan ko kung ano yung dahilan bakit ganun yung naramdaman ko nung time po na yun. So, after po noon, yung patuloy na pagsasaliksik ko sa Panginoon, unti-unti, nakita ko may nagbago sa akin eh. May binago yung Panginoon sa akin. Unang-una, yung pag-uugali ko. Sunod po nun, pinaranas na sa akin kung ano yung mabubuting ginagawa ng Panginoon sa kanyang anak. Si Jesus, siya yung aking, sabi nga natin, siya ang aking Lord and Savior. So, nung natagpuan ko siya, nagbago yung Amy na dating walang saysay yung buhay noon. Kung baga, walang kulay. So, nung natagpuan ko si Jesus, parang biglang naging maraming kulay. Nagkaroon ng direksyon ng aking buhay. Yan po. So, nagpapasalamat ako kasi hanggang ngayon,
alam ko na may Jesus doon sa dulo na naghihintay sa akin. Basta patuloy lang akong maging tapat bilang pasasalamat po sa Panginoon sa lahat ng kabutihan na ginawa niya sa akin. Ang tanging pagbabalik sulit na ibibigay ko ay yung pagpapagamit ng aking buhay. So, yung patuloy na ipamalita yung kabutihan ng Panginoon sa akin, patuloy na ipamalita yung salita niya. Tapos, yung patuloy na pagsunod sa kung ano man po yung ipinapagawa ng Panginoon sa aking buhay. Doon sa mga gusto ding makaranas, makasumpong sa Panginoon, patuloy lang po tayong magsaliksik. Nakakaranas tayo ng mga problema, ng kung ano man, ng mga sitwasyon, magpatuloy lang tayo, kapatid. Kasi, ang Panginoon nandyan siya eh. Sabi nga sa salita niya, draw near to God, and He will draw near to you. So, patuloy lang po tayo. Huwag po tayong susuko. Huwag po nating hayaan yung mga sitwasyon natin, yung maging hindrance po sa paglapit, sa paglakad natin sa Panginoon. Ako po si Crisanta B. Iniego. Tinanggap ko yung Panginoon at nabautismohan ako, bata pa lamang ako. Pero taong 2018, doon talaga nangusap yung Panginoon at totoong sumunod ako sa kanyang tawag. Bata pa lamang ako, kilala ako bilang isang batang mabait, isang batang masunurin. Kaya palagi akong sumusunod lang sa ano sinasabi ng magulang ko. Dahil mabait nga po akong bata, pagdating sa mga kaibigan ko kapag sinabi nila ganito yung gawin, oo lang ako, tara alis tayo, sige go lang. Ako yung batang walang desisyon sa sarili ko kasi lagi lang ako sumusunod sa kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Actually, nung Sunday service yun, tapos si Pastor James din yung nagpipreach po nun. Kasi ang isip ko lang palagi, umattend, makilala yung Panginoon. Pero hindi ko na ano sa sarili ko na talagang makasalanan din po ako. Masasabi ko po na yung Panginoon talaga yung nagbago sa buhay ko kasi meron ding mga panahon sa sarili ko, sabi ko, dati gusto ko yung ganitong ginagawa ko. Hanggang sa pinaunawa sa akin ng Panginoon na yung mga simpleng kasinungalingan, maliit man yan o malaki, hindi po yun nakakalugod sa Panginoon kasi kasinungalingan pa rin yun. Pati yung paggawa ng mga bagay na sa tingin ko masaya, sa tingin ko okay naman, pero hindi pala yun po. At saka yung parang yung purpose sa buhay ko na akala ko rin noon ay matapos lang din mag-aral at mapasaya yung magulang, pero may iba pa palang purpose yung Panginoon sa buhay ko. Meron pong panahon sa Panambahan taong 2015 kung saan pinasulat sa papel, sabi, ano yung gusto mong ibigay sa Panginoon? Nung time po na yon, nag-pray din talaga ako. Sabi ko, ano nga ba yung kaya kong ibigay sa Panginoon? Tapos, ang sinulat ko po noon, yung buhay ko, ibigay sa Panginoon. Nung bata po ako, hindi ko naiisip na ibigay talaga yung ganon kasi wala naman talaga sa isip ko. Lagi lang akong go with the flow. Hanggang sa pinaunawa sa akin ng Panginoon, yung buhay ko pala, dapat sa Kanya lang. Hanggang po sa time na yun, sinulat ko ang ibibigay ko yung buhay ko sa Panginoon nang totoo na. Kasi dumating po yung time, syempre kapag retreat, meron tayong mga gawain dito sa Panambahan. Nagpipray ako na tinatanggap ko si Jesus bilang Lord, bilang Savior, pero hindi lang pala po yun dahil sa panalangin lang. Kailangan din yung pagbigay at pagsuko ng buhay sa Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Una, ginamit niya rin yung ministeryo niya, yung UCA at UCF. Dahil po doon, kinatagpo niya ako. Kasi kung iisipin ko, kung hindi niya ako dinala rin o hindi niya plinano lahat ng mga bagay, baka ako isang batang, siguro yung dating batang mabait, baka napariwara na rin dahil wala akong sariling desisyon sa buhay ko. Si Jesus po, siyang aking Diyos at tagapagligtas. Malaki yung ginawa ng Panginoon, yung pagbigay niya ng buhay. Doon ko naunawaan at pinaunawa ng Panginoon sa akin, hindi lang yung pagbigay ng buhay niya para sa atin, pero kung gaano kalabis yung pagmamahal niya sa atin. Nais ko pong ipagamit yung aking buhay hanggang sa aking huling hininga
Kasi pinaalala rin sa akin ng Panginoon yung kantang Itataas Kita, na hanggang sa huling hininga, ako'y magpupuri, hanggang sa huling hininga, yung buhay ko ay para sa Panginoon. Katulad ng pinangako ko noon nung bata pa lamang ako, na ibibigay ko ang aking buong buhay, hanggang dulo pala yun. Hindi siya nung dahil parang kinausap lang ako ng Panginoon, ay ibibigay ko yung buhay ko. Dapat hindi siya nagbabago, hanggang dulo po. Ako si Isa Iniego at ako ay bagong nilalang sa Panginoon. Ako po si Fulgencia Andal. Kung tawagin ako ay Ording. Nakilala ko ang Panginoon noong nag-a-attend ako ng HBC at nabautismuhan ako noong November 17, 2024. Sa totoo lang, ako ay isang sagradong Katoliko. Naglilingkod din ako sa simbahan at bilang isang lector and commentator. Kung mga linggo-linggo, nagsisimba ako. Ang akala ko, ako ay isang matibay ng mananampalataya ng Panginoon. At nito ngang minsan, naisipan ko na pumunta sa bahay ng kapatid ko kay Kap Olan. Natagpuan ko doon, may mga ilang katao siyang nag-uusap, kausap niya. Tapos narinig ko noon na nag-a-attend siya ng Bible study sa Mount Tabor. Napakasarap daw ng pakiramdam at masayang umattend at kung gusto nyo, subukan nyo lang at para maramdaman nyo rin yung nararamdaman ko. Yun yung sabi niya. Isang araw ng Martes, naisipan ko sumama. Martes nun yung araw sa Mount Tabor. Ayun nga, totoo. Masarap talagang makinig ng salita ng Diyos. At umuwi ako noon na maganda ang aking pakiramdam, masaya. Nasundan pa yon. Nasundan pa yon ng mga ilang linggo pa yon. Habang tumatagal, ay nakikilala ko ang Panginoon. Sabi ko, okay, ngayon ko lang ito naririnig. Kasi nga, ako may mga Bible nga ako, may Bible ako sa bahay, pero alikabok, hindi ko naman nabubuklat. At saka dito sa, nasumpungan ko na napakababait, parang isang kapamilya yung nadadatnan mo dito sa Mount Tabor. Hanggang sa nagpasya na ako na magpabautismo. Nakahanda ako na ibigay ang sarili upang anuman yung gusto niya na ipagawa sa akin ay aking susundin sa abot ng aking makakaya. Nakaranas din ako na magkasakit ng medyo matindi, halos 2 months. Hindi ako makabangon kung hindi ako ibabangon. Ang mga anak ko, iniiyakan na ako at nawawala na sila ng pag-asa. Kasi namayat na ako ng gusto, ayaw ko na lumabas ng papasalamat ako sa Panginoon dahil binigyan pa ako ng Panginoon ng mabuhay at masumpungan ko pa siya. Gusto ko pa siyang masaliksik ng lubusan at maunawaan, malaman ang kaloob ng Panginoon. Maaring may plano pa ang Diyos para sa buhay ko. At handa naman akong ipagamit sa abot ng aking makakaya. At sa aking mga kapatid, mga kaanak, mga kaibigan, ay nais kong kayo sumama sa amin at masumpungan din kayo ng Panginoon. Ako po si Sis Lorna Vargas. Tinanggap ko ang Panginoon noong January 23, Bible race noon. Yun ang unang araw na nagpabautismo ako. At yun ang simula na parang uhaw na uhaw ako, gusto kong malaman ang tungkol sa Panginoon. Nung time na yon, si pastor mo nag-open na kailangan mabautismuhan. Kasi yun ang unang yugto para sumunod ka sa Panginoon. Pag uwi ko sa bahay, parang pinag-iisipan ko na kailangan kong pabautismo. At simula noon, nang nabautismuhan kami, parang
gustong-gusto ko talagang tuklasin pa ang tungkol sa Diyos. Ano man ang nababasa ko sa Bible, ina-apply ko yan sa sarili ko. Kasi noon, in-evaluate ko ang sarili ko, wala akong mapagmataas talaga. Pero ngayon, kailangan mapakumbaba. Kasi ang model natin si Kristo siya ay bumaba dito, pinakita niya kung paano siya kababa. At yun din ang dapat nating tingnan. Ang buhay ko noon parang normal lang na nabuhay. Hindi ko nakikita ang kasalanan na pala ang ginagawa ko, makasarili ako. Parang alam ko, kaya ko ang lahat. Pero nung kinatagpo ako ng Diyos, nalaman ko na mali pala na ang dati kong ginagawa. Kasi noon, umaasa ako sa sarili kong kakayahan. Parang kaya ko yan. Pero hindi pala. Kailangan ko ang Diyos. Bago ko gawin ang isang bagay, kailangan isanggunin ko muna sa Kanya. Kasi alam kong hindi niya ako ililigaw. Alam kong tutulungan niya ako sa anumang desisyon na gagawin ko. Ngayon na nakilala ko na siya, malaking tulong talaga kasi ginag-guide niya ako sa anumang gagawin ko sa lahat ng bagay. Nung time na si Bea nandito na, palagi kong inaano sa kanya, late ka na. Bakit, ano bang ginagawa niyo dyan sa UCF? Parang busy-busy ka, wala ka ng time sa sarili mo. Nung panahon na yun, hindi ko pa talaga naiintindihan kung ano ang ginagawa nila. Pero ngayon, na nandito na rin ako, saka ko naintindihan kung bakit siya palaging late na. Naranasan ko na rin, naranasan na namin mag-asawa. Katunayan, nandito na kaming lahat. Si Jesus ang nagligtas sa akin. Siya ang nagbuwis ng kanyang buhay para lahat ng kasalanan ko malinis. Siya ang nagpakasakit sa krus para sumunod ako sa Kanya. Ako ay bagong nilalang ng Diyos. Kasi talagang siya ang gumawa ng paraan para makabalik sa Kanya at sa Ama. Susunod ako sa Kanya. Ano man ang mangyari. Kasi kung wala si Jesus, wala tayong patutunguhan. Gusto ko pang magyayain ang iba. Gusto kong maranasan din nila, hindi lang ako. Mga estudyante ko, may niyaya ako mga estudyante ko, mga co-teacher ko. Gusto kong makarinig din sila kasi para kaawaan din sila ng Panginoon. Ako si Lorna Vargas. Ako ay kinatagpo at binago ng Diyos. Ako po si Josephine Porras. At nakakilala po ako sa Panginoon na medyo matagal na. Nabautismuhan po ako noong 2016. Kasi sa patuloy na pagsimba ko, sa pakikinig ng pangangaral ng ating mga pastor, unti-unti na naramdaman ko yung paghipo ng Panginoon Diyos sa aking buhay. Pagkat laging nandoon yung may conviction na sa tuwing na nakakarinig ako ng mga pangaral ng ating pastor, ay tumitimo yun sa aking puso. Unti-unti, binabago niya ako. Unti-unti, yung dati kong buhay na magagalitin, puso ko ay puno ng sama ng loob. Yung nananangan lang ako sa sarili kong kaalaman, mapagtanim ako ng sama ng loob sa aking kapwa. Binabago ako ng Diyos. Maraming salamat sa Kanya kasi kinatagpo niya ako sa panambahan ng UCF. Lumambot yung damdamin kong parang mapag-himagsik. Natutunan kong magpatawad pala kasi minsan hindi ko alam na napatawad ko na pala eh. Kasi minsan nasa lubong ko siya, dati-rati ang sama ng pakiramdam ko, talagang upakan ko eh. Minsan nakasalubong ko siya, binati niya ako, naghingi siya ng sorry sa akin. Hindi na yung sama ng loob o sakit o ano man yung naramdaman ko, kundi naawa ko sa kanya, napatawad ko siya. Hindi ko alam na habang lumalakad ako sa Panginoon, nagagawa ko na palang mapatawad siya. Nung tinuruan ako ng Diyos na magpatawad, doon naramdaman ko na gumaan yung buhay ko. Yung mga karamdamang nararamdaman ko ay unti-unting nawala. Tapos
naging hindi na ako yung malungkutin, yung parang binagsakan ng pinagtakluban ng lupa't langit ba, yung mga tipong ganun. Nagkaroon na ako ng maliwanag na pananaw sa buhay. At natuto na akong magmahal, natuto na akong magpatawad, natuto na akong magpakumbaba, natuto na akong maawa, natuto na akong sundin ang kalooban ng Diyos. Na pag ang kalooban pala ng Diyos ang sinusunod mo, mararamdaman mo yung kapayapaan. Naramdaman ko noon na ang Diyos talaga ang nagpabago sa akin kasi ang peace at saka yung joy na nararamdaman ng puso ko ay pang matagalan, hindi yung pang madalian lang. May kapayapaan na sa pagtulog ko, sa paggising ko, alam ko kasi may sinasampalatayanan ako, may inaasahan ako. At alam kong mahal ako ng Diyos na hindi niya ako iiwan sa anumang mangyari sa buhay ko. Maraming salamat sa Panginoon Diyos. Kahit hindi ako naging mabuti noon, ay kinatagpo pa rin niya ako. Ako ay kanyang tinawag at salamat sa Diyos, ako'y kanya natagpuan. Kung kayo'y naguguluhan sa buhay niyo, kung kayo'y nabibigatan, lagi lang kayong tumawag sa ating Panginoon Diyos. Siya ang inyong panghawaka, huwag kayong bibitaw. Dahil sa Kanya, mararamdaman nyo, matatagpuan ninyo ang kapayapaan, ang tunay na buhay na kasiya siya. Buhay na may pag-asa, buhay na wala ka nang hahanapin pa. Ako po ay si Josephine Porras na binago ng Diyos at bagong nilalang na. Ako si Samantha Binigo at totoo kong tinanggap ang Panginoon noong taong 2018 at noong taon ding yon ay binautismohan sa tubig. Noong hindi ko pa nakikilala yung Panginoon, ang buhay ko normal lang naman. Pakiramdam ko, wala akong problema kasi kompleto yung pamilya ko, maayos yung buhay namin, nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw. So parang okay yung lahat at hindi ko kailangan ng Panginoon. Wala sa picture ko yung Lord, alam ko lang na merong Diyos pero hindi siya need, hindi ko siya kailangan. Tapos, nung nakarating ako sa UCA, doon ko naranasan yung Panginoon. Sa chapel service, nakakarinig ako ng salita niya, ng gospel. Pero hanggang doon lang siya, wala sa puso ko yung parang 100% gusto kong sumunod sa Lord o yung parang gusto ko ring maging involved sa simbahan. Wala sa akin yung ganun. Natutuwa lang ako kasi masaya yung feeling, nai-enjoy ko siya, kasama ko yung classmates ko, tapos merong peace. Pero hanggang doon lang siya. Dumating sa panahon na naging active din ako na attendee sa church, regular attendee. Kasi nga, kasama ko yung mga kaibigan ko. Parang segue lang yung purpose ng pagsasaliksik sa Lord. Mas malaki yung percentage na may kasama akong kaibigan dito. Until such time na yung mga kasama ko, lahat sila na-involve sa church. Na-involve sila sa mga gawain, unti-unti. Tapos ako, gusto ko ring makasabay sa kanila kasi nga, kaibigan ko sila. Gusto ko may kasama akong kaibigan. Pero hindi pala siya ganon. Until dumating yung graduation ko nung high school, napagod akong umattend sa church kasi feeling ko, naiwan ako ng mga kaibigan kong kasabayan ko sa simbahan. Feeling ko, hindi ko na sila kasama. Kaya nung pagdating nung 4th year high school, ginamit ko siyang rason na pagka-graduate ko sa UCA, alis na rin ako sa church. Parang pag-graduate ko, yun na rin yung last straw na aalis na ako sa church, tatalikuran ko na lahat, ayoko na silang makita, ayoko sa lahat ng connected sa church. Dumating sa point na lahat ng connected sa church, blinak ko sa social media para hindi ko sila makita. Kahit nasa isang subdivision kami, iniiwasan ko sila. Pang makikita ko sila sa daan, tatawid ako sa kabila para hindi ko sila makita kasi alam kong kakamustahin nila ako. Parang i-invite nila ulit ako sa church. After noon, dahil college na ako, ang school ko ay nasa Maynila. So, mula Parañaque hanggang Maynila, nagbabiyahe ako ng madaling araw, minsan uuwi ako ng gabi. Hindi ko magawang sabihin na, Lord, protektahan mo ako, or Lord, iligtas mo ako kahit
alam ko yung sitwasyon ko ay delikado. Kasi pakiramdam ko, hindi ako papakinggan ng Lord dahil nalilikuran ko siya. Naging matigas yung puso ko, pati yung pride ko naging sobrang taas. Tiniis ko yun ng 4 na taon, no? Na ngayon kung babalikan ko, siguro kaya ako na marahil, kaya ako nakaligtas sa mga delikadong sitwasyon na yon dahil sa habag ng Panginoon at dahil din may mga taong nanalangin para sa akin. Dumating yung panahon bago ako graduate ng college na naginip ako. Sa panaginip ko, hinahanap ko yung Panginoon. Pumunta daw ako sa church, may hinahanap ako. Pero hindi ko siya mahanap. May nakita akong mga tao na sa tingin kong tutulong sa akin, pero hindi ko rin siya makita. Kaya ang ginawa ko, pagkagising ko, parang mayroong something sa puso ko na alam kong Lord naman din yung makakapagpuno nun. Kaso nagmatigas pa ako. Lumipas yung mga ilang araw, chinat ko yung taong nasa panaginip ko. Sabi ko sa kanya na ito yung nangyari sa panaginip ko, hinahanap ko yung Lord. And that moment, ang sabi rin niya sa akin, pinaalala ka rin ng Lord sa akin, gusto mo attend ka ngayong Sunday. And alam kong dun darating yung point na yon na kailangan kong lunukin yung pride ko, kailangan kong lumapit ulit sa Panginoon. Dumating yung Sunday na yon na nagdadalawang isip pa ako, parang yung pa ako umaatras pa kasi hindi ko alam kung tutuloy ba ako o hindi. Pero sabi ko sa sarili ko, ito na yung point na yun na pag hindi pa ako bumalik sa simbahan, either mamamatay ako physically or spiritually, parang dead end na, wala na. Kaya nung Sunday na yon, nilun ako yung pride ko at nagpakumaba. Bumalik ako dito. Hindi ko na inisip kung anong magiging tingin ng tao sa akin. Tinanggal ko na siya sa isip ko kasi ang alam ko kaya ako babalik dahil yung puwang sa puso ko, dito ko matatagpuan. And that Sunday, everything felt like the Lord is speaking to me mula sa opening prayer hanggang dun sa line-up. At nagpa-altar call nung time na yon. Sabi ko, Lord, sa panahon na to, totoo na, seryoso na. Kasi kapag hindi pa, alam kong wala na akong babalikan pa. And nung taon na yon, nagpatuloy ako sa pagsaliksik sa Kanya, lahat ng pagkakataon. Salamat sa habag at grasya ng Panginoon kasi kinatagpo niya ako. Hindi pala ako lang yung nag-effort kasi yung Lord yung nagtakda, kaya ako nakabalik. Kaya ako narinig yung tawag niya kasi binuksan siya ulit yung tenga ko, binuksan niya ulit yung puso ko para magpakumbaba sa Kanya at muling lumapit sa Kanya. Isa sa mga natutunan kong prinsipyo ay yung mamuhay tayo sa katotohanan at may kabanalan. Kasi hindi naman natin kayang dayain yung Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon loob at labas. Kailangan lang nating magpakatotoo at sumunod sa salita niya, mamuhay ng may kabanalan. Kasi katulad nga nung sinabi sa Bible, the Lord is seeking for true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. And yun talaga yung principle na kailangan nating balikan. Yung minsan maliliit na pagsisinungaling, lies pa rin siya. Yung minsan mga bagay na tinatago natin sa Panginoon, hindi pa rin siya katotohanan. Paano makakakilos sa buhay ko or sa buhay natin ng Panginoon kung wala tayong pag-amin or pamuhay sa katotohanan at yung mamuhay ng kabanalan according sa salita niya. Ako si Samantha Inigo, ako ay binago ng Panginoon.